Hello, kamustas amigos, amigas, brothers and sisters. By the way, I'm your brother Malones J again. Welcome back to our YouTube channel. At if you are new in my channel, don't forget to like, shares, and subscribe and comments, and post the buttons for notification. If I have new video, they are notifying you. Okay. So our topic today is all about the parables of 10 virgins. What it means. Please stay tuned. Can't undo, I'm falling apart so slowly. Come alive when we're faded. The summer nights that we're chasing. Want this feeling to last forever, forever. I know it's hard for you to stay, but I can make it another day without you. Welcome back, brothers and sisters, amigos, amigas. I'm your brother Malones J again. So ang pag-usapan natin ngayon, what is the meaning of the parables of 10 virgins? Mababasa po natin sa Matthew chapter 25 verse 1 and to 13. Let stay tuned and I will explain to you, brothers and sisters. Let we read first in Matthew chapter 25 verse 1 to 13. Okay? Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took the lamps and went forth to meet the bridegroom. Okay? Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng 10 birhen o 10 virgins na nagdala ng kanilang ilawan at papunta sa ikakasal. Okay? What is the meaning of the bridegroom? The bridegroom, it is the church, or we are the church. We are the bridegrooms of the Lord Christ. Okay. In verse 2, and 5 of them were wise, and 5 were foolish. So sa 10 birhen ay may 5 wise at may 5 foolish. Ano bang mga foolish? Foolish is tanga. Sila ay tanga, okay? Okay. Mga sinungaling. Yung wise naman, yung mautak, yung madiskarte, mga ganon. Ang 5 doon ay wise and 5 ay foolish. Okay? In verse 3, did that were foolish took their lamps and took no oil with them. Okay? Yung 5 ay nagdala ng kanilang ilawan. Tapos walang oil. Bago ko linawin sa inyo, ang oil po ay, yan ay represent of the light, represent of the Holy Spirit. Kung remember ninyo na si Samuel, if you remember that, na si King David ay anointed by oil of Samuel, represent of the Holy Spirit from God. Okay? Saan ba tayo? Dito naman tayo sa verse 4. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Kita nyo? Yung 5 sa kanila ay nagdala ng oil na panggatong doon sa kanilang ilawan. Yung 5 naman ay hindi nagdala. Okay? In verse 5, while the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. Oh, kita nyo yan. Ano ba sa Tagalog ito? While the bridegroom tarried, they all slumbered and sleep. Oh, yung iba naman ay napagod at natutulog. Sila ay natulog sila. In verse 6, and at midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Okay? Sinabi dito, mayroong mga umiiyak o mayroong sumisigaw. Oh, na yung ang ikakasal, ang bridegroom, o yung ikakasal nyo ay nandito na, dumating na siya. Lumabas kayo, at magtagpo kayo sa kanya. Lumabas kayo at inyong lumabas kayo at meet him. Ibig sabihin magkita na kayo, magtagpo, di ba? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, mga brother and sister, okay? Dumating na yung bridegroom, dumating na si Kristo, at ang mga taong ito o mga church na ito, we are the church, okay? And iba din yung church na building church. If they teaching the truth about God through Christ, they are called also the bridegroom, okay? That is the bridegroom of Christ. We are the bridegroom of Christ. Then all those virgins arose and trimmed their lamps.
o ang lahat ng birhen na ito, yung 10 virgin ito ay nagbangon, nagising, at nagsindi ng kanilang ilawan. Okay? And the foolish said unto the wise, give us of your oil, for our lamps are gone out. Okay, itong itong mga foolish na ito ay ibig sabihin nito ay hindi sila handa, hindi sila naging handa. At humingi sila ng oil o panggatong doon sa 5. Lamps are gone out dahil ang kanilang oil ay nawawala. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, mga amigo, amiga, brother and sisters, maghanda po tayo lagi. Bumalik loob sa Diyos at maghanda at magbasa ng Biblia dahil ang Bible, this is the words of God that He breathed, that we are still alive. This is our guidance to be saved in the last days if the Christ coming again. All of you, nag-i-inspect tayo na si Jesus ay babalik, di ba? So paano kung bumalik siya ngayon tapos hindi handa? Ito po ang example ng the 10 virgins. Ang 5 dito ay hindi handa. Ang 5 naman ay handa. May dala-dala silang oil sa kanilang lamps. Di ba? E paano kung hindi ka handa at dumating si Kristo? At dumating ang katapusan? Ano ang mangyayari? Pag hindi tayo handa, lahat na tayo ay mamatay dito sa sanlibutan ito pag dumating ang hukom ng Panginoon. Ngunit, ang mga nananalig sa Kanya at sumusunod sa Kanya ng tama, ng katotohanan, ay Kanyang bubuhayin sa huling araw. We are judged by the Lord one by one, mga brothers and sisters. And we stand in front of Him. Okay? This is the example. We must ready. Okay? Pag hindi tayo ready, maging katulad tayo nito ng the 10 virgins. Ito pong ibig sabihin ng parables na ito. Babasahin natin. Yung 5 na ito ay naghingi, di ba? Dahil naubusan sila ng kanilang oil sa kanilang ilawan. In verse 9, the same chapter 25, but the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us, and you but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Okay? Sinabi dito ng 5, mayroon kami pero hindi ito sapat. Pag ibigay pa namin ito sa inyo, kami ay kulangin din, di ba? So, lumabas kayo at maghanap kung sino ang nagtitinda at magbili kayo ng inyong sarili, di ba? Yung 5 ito hindi handa eh. Itong 5 naman ito, may dala sila pero tama lang para lang sa kanila. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Kailangan laging handa. Pag hindi ka handa, pag wala kang, hindi ka na-filled ng Holy Spirit, hindi ka pa bumalik, hindi ka pa nag-repent sa ating mga nagawang kasalanan, at dumating ang katapusan, hindi natin alam. So, anong gagawin natin? Di ba? Wala tayong chance na maligtas, mga kapatid. Pag hindi pa tayo bumalik ng tama sa kay Kristo, pananalig sa Diyos. Okay? Dito naman sa verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. O, kita nyo yan? While they went to buy. So, atong 5 na ito ay lumabas para bumili ng langis o ng oil para doon sa kanilang ilawan. Ngayon, dumating. Ang bridegroom, dumating. Ito ang ibig sabihin nito ay si Kristo. Dumating siya. O, di ba? We are the bridegroom, I told you, mga kapatid. The bridegroom is the church. We are the church. Okay? So, dumating ngayon ang bridegroom, and when they were ready, went in with him to the marriage, and the door was shut. Okay, nang dumating ito, dumating ang bridegrooms o si Kristo, at nagsirado ang pintuan ngayon, sinara na. Kasi yung mga nakaready na, doon na sila sa loob. Yung lumabas, bumili pa sila ng kanilang oil, ng kanilang gas doon para panggatong nila sa kanilang ilawan, di ba? So, dumating ngayon ang ikakasal na lalaki, yung bridegroom. So, sinara na nila yung pintuan. Ang ibig sabihin noon, yung 5 na ito ay nakahanda na tumanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Ngayon, dumating si Kristo. Pagdating, sinara na yung pintuan. So, yung 5 na to, nandoon sa labas, nagbili na kanilang oil. Hindi sila ready. Hindi sila ready. Parang tayo yun eh. Pag hindi tayo ready na dumating si Kristo, ganun ang mangyayari sa atin. Sa ibig sabihin dito sa parables of 10 virgins na ito. Okay? So, in verse 11, afterward come also the other virgins saying, Lord, Lord, open to us. O, kita nyo yan? Dumating ngayon ang 5 at nagsasabing, Lord, Lord, open to us. Kita nyo? Ang ibig sabihin nun, paano yun? Pag dumating si Kristo at magtawag kayo, Lord, Lord, maghingi kayo ng tawad, hulihin na. Diba? Oras na ng paghukom. Ano mangyayari? Itong sagot niya, oh. But he answered and said, verily I say unto you, I know you not. O, kita nyo? Kita nyo mga kapatid, amigo, amiga, brother and sisters? Paano kung yan ang sagot ni Jesus Christ sa atin? Dahil may sa ibang verses, yung sinabi nga doon, sinabi ni Kristo na,
Not all of you calling me Lord in the last days shall enter into the kingdom of heaven. That meaning to call me Lord, Lord, Lord. Di ba? But Jesus said, I did not know you. You depart from me, your work are iniquity. You see? Kung natandaan nyo yung verse na yun, sa Mateo din yun. So, patuloy natin, mga kapatid. Oh, sinagot sila dito ni Jesus Christ. For example, no? Sinagot tayo ni Jesus dito, sinagot sila dito nang nagbabantay doon sa kanilang sa ano na yun sa for example doon sa kasalan na yun di ba? Pag may binyo kayo ng kasal doon sa hotel, so kung saan ang inyong binyo, so pag mga nahuli na punuan na, hindi na kasya, di yung mga iba nasa labas na, di ba? Ayun ang example, di ba? Pag may handa, pag may kasalan, di ba? Pag doon ginanap sa loob ng hotel, ay kung sobrang dami ay hindi na makakapasok yung iba. Okay? Yung mga naunang yung maagang pumunta, yun ang makakapasok, yung huli ay mahuli talaga. So ito yung katulad dito yan sa Parables of 10 Virgins, mga kapatid. Okay? Tayo dito ay pinapahanda ng Panginoon. Paano kung hindi tayo handa? Na siya ay dumating na hindi natin alam. No chance, right? In the verse 13, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Okay? Ang ibig sabihin dito, si Kristo mismo nagsabi nito kasi siya ang nagkwento nito ng Parables of 10 Virgins. Ibig sabihin siya to. Ayan sabi niya dito, watch therefore, for ye know neither the day nor the hour where the Son of Man cometh. Okay? Ang ibig sabihin dito, maghanda ka, tumingin ka. Dahil walang nakakaalam ng oras, walang nakakaalam ng araw at oras na darating ang anak ng tao. Sino bang naging anak ng tao? Si Kristo, di ba? Siya ay pinadala ng Ama para maging tao, para i-offer ang kanyang sarili, para tayo ay iligtas, mga kapatid. Remember, in John 14, verse 6, ang answer niya kay Tomas, kasi nagsabi si Tomas sa kanya sa verse 5 na, Lord, hindi namin alam ang daan kung saan ka tutungo, kung saan kami patungo. Ang sagot ni Kristo sa kanila, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by through me. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin noon? Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko lamang. Kita nyo? Sinabi ko nga sa inyo kanina, ang oil ay represent of the Holy Spirit. Paano kung hindi pa tayo tumanggap ng Holy Spirit? Paano kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia? We are not filled. Hindi tayo lukuban ng banal na Espiritu hanggat hindi natin matanggap ang katotohanan at magbasa ng salita ng Diyos. Kaya marami tayong mga kapatid na they are claiming Christian, di ba? Maraming mga Kristiyano pero hindi nila isinabuhay ang totoong salita ng Diyos na binilin sa atin mula pa nung una. Mga kapatid, ako po nalulungkot dahil marami tayong mga kapatid kay Kristo na talaga hindi pa nalukuban ng banal na Espiritu. Kahit yung sarili nating kapatid, kamag-anak, ating mga magulang, di ba? Kaya dahan-dahanin natin sila, ipaunawa sa kanila na darating ang araw ng paghukom na walang makakaalam na kahit sino man. Paano kung isurpresa tayo ng Diyos? Di ba? Hindi tayo handa. Tulad nitong sa Parables of 10 Virgins. Ang 5 ay handa, ang 5 ay hindi. So ngayon, nang dumating na yung kasalan, nung ikakasal sila, ay hindi na sila nakapasok dahil nasaraduhan na sila ng pintuan. Dahil hindi sila handa Ay kung handa tayo tulad ng 5 virgins na yon, ng 5 birhen na yon, nahanda sila. May dala silang oil sa kanilang ilawan. O di ba? That time nga patulog-tulog sila pareha silang patulog-tulog, di ba? Ay yung iba handa, kahit patulog-tulog, yung iba naman hindi handa. Hindi na nga handa, patulog-tulog pa. O di ba? Parang ganun yun sa atin, mga kapatid. Parang ganun ang buhay natin. Pag hindi tayo handa na dumating ang paghukom, na dumating ang araw na bumalik si Kristo. Sa palagay ko naman, hindi na natin maabutan sa ating mga generasyon, sa mga kaedad ko, ba't ang kawawa ay ang ating mga kaapu-apuhan, kung anong man araw ang pagbalik ng Panginoon. Ngunit meron siyang binilin sa atin kung paano natin malalaman ang muli niyang pagbabalik. Basahin niyo po sa Matthew chapter 24.
At marami pang iba at Daniel chapter 12, okay? So sunod, i-explain ko sa inyo Daniel 12 and sa mga ibang pang parables. Okay? Focus muna tayo sa parables, but next time, I will explain some parables and some the signs that the Lord's coming. Okay? I hope na may natutunan kayo sa video kong ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mong kalimutan na mag-like, shares, comments, and subscribe, and post the buttons for notification. If I have new video, they are notifying you. Okay mga brothers and sisters, amigos, amigas, sana po, ako po yung nanalangin na sana ay lukuban kayo ng banal na espiritu para unawain ang kanyang salita. Ako man, noong una, lahat tayo makasalanan eh. Kung napanood yung aking mga live stream, sa mga nanood na, alam nila yan, I always sharing the words of God because I was a sinner. I was a lost. But I found the salvation in the name of the Lord Yahweh, Jesus Christ, because He is the mediator between man and God. He became a man like us. He came down from heaven to become a man like us para makaharap ang mga tao at maituro at ituwid ang baluktot na kinagisngan at ng mga tradisyon at ng mga religion. Sana mga kapatid, patuloy niyo akong subaybayan dahil ito ay start ng journey natin to understand the words of God. Maraming salamat po sa inyong lahat at ako po ay nagsasabing God bless you all. See you next time mga kapatid. And I will pray in Jesus' name that we are all safe by this pandemic. Okay? God bless you all.